magbutas guys. Mapagpalang araw guys. So ngayon may ituturo ko sa inyo basic pointers pa rin na technique na ipinagbabawal kung paano gamitin o butasin yung cylinder head gasket. Okay, especially mga brand new. So ano po ito, Honda Fit na unit na nag-overheat. So ang ating birador si Brad Ping, shoutout sa Brad, at saka si Brad Payat, ang ating mga birador ng Cars TV. Itong mga technique na ito guys, hindi talaga ito namin ito pinapakita, especially sa mga batikang mga mekaniko na alam yung mga ganitong pamamaraan. Dahil ito ay sikreto talagang pang huling baraha. Okay, so madalang ito ginagamit, pero sa inyo dahil basic pointers tuturo ko sa inyo. Okay, so sige. At kasabay nito guys is mag-undergo rin tayo ng general o top overhaul lang tayo pala, sorry. So sa kanyang cylinder head, ipapakita ko na rin sa inyo dito kung paano tayo mag-tune up, paano tayo magkabit ng head gasket, paano natin i-assemble isa-isa, especially sa kanyang tuning system, yung kanyang tune up, kasi yun yung pinakamahalaga, at saka yung kanyang torque, kung paano yung higpit ng bawat head bolt. Okay, so tara, let's start. Pag-usapan natin, let's go, let's do it, pasok. Ito na yung gagawin natin guys, ipinagbabawal na technique. Okay, so ito ngayon guys ang basic pointers na ituturo ko sa inyo, especially sa mga baguhan to ng mga mekaniko at saka yung mga nagdi-DIY na hindi pa gano'ng kabisado yung pagmimekanik. So pag nakabili kayo ng mga head gasket na na walang butas, so ang pinaka main purpose niyan is kailangan yung lagyan ng butas. So ang tanong, takot silang bumutas kasi nga baka mag-crack yung head gasket. So hindi po yan ginagawa ng mga hindi ganong marunong at hindi ganong kabisado yung sistema ng pagbubutas. Pero ngayon gagawin ko sa inyo, turo ko sa inyo yung dapat nyo gawin kung paano siya sistemahin. Simple lang naman siya gawin, basta alam nyo lang at saka medyo expert na kayo. Okay, so sige, tara, pag-usapan natin, let's go. Okay, so ang gagawin natin na bubutasan natin yung head gasket. Ito yung mga technique na ipinagbabawal. Okay, so ayan, kita nyo yung original, meron siyang sakto yung butas niya, pero yung brand new walang butas. So ang gagawin niya, bubutasan talaga yan. Maraming mga mekaniko na hindi gumagawa ng ganito dahil takot sila na pag-overheat, baka mabutas ng masira yung head gasket at hindi mabalik sa dati. Pero sa atin dito, binubutasan talaga natin yan guys, kasi lalong overheat pag hindi mo bubutasan. Ayan. So ayan, walang butas. Ito pa, walang butas. Ayan, so maraming walang butas, so kailangan siyang butasan. Okay, so ayan walang butas. So yung marking na yan, yan ang bubutasan natin. So yan ang mga technique na konti lang nakakalam yan, especially sa mga baguhan na mekaniko, hindi gumagawa ng ganyan mga tip. Okay, so sige, ang ating birador, Brad, sige, fire, let's go. Katutang barina na yung bago. Ayan, kita nyo yung butas guys. Yan. So ang gagawin nyo naman dyan, papantayin nyo to para hindi siya pa-flat talaga siya, para level yung niya, tatawag na ayun kita nyo diba, may naka-hosle. So tatanggalin nyo yan, papadaan nyo sa grinder o yung grinding stone para magpantay siya. So kailangan pantay talaga yung yung level, para pag inipit siya doon, automatic level din yung flatten yung head gasket, walang sabihin na nakaumbok. So yun yung mga technique. Okay, so gawin natin, butasan na lahat yan, tapos balikan natin pag natapos na. So ang nito, ang basic pointers kung bakit natin bubutasan, kasi nga nagkakaroon siya ng hindi equal yung yung flow ng tubig, yung kanyang coolant sa loob ng engine, especially doon sa kanyang block papunta doon sa head, kasi nga naka-block yung mga wala mga butas So kaya nag-overheat siya in a long run. So takbo ka ng malayuan, mag-overheat talaga kasi nga mainit yung portion na dito na hindi naman nag-i-stack up yung tubig. So nangyari, iinit ang iinit. Hindi equal yung temperature ng portion kung saan walang butas o walang flow yung tubig ng coolant.
So kailangan pantay-pantay talaga yung butas, same sa original. So yun po yung mga basic pointers na mga rason kung bakit nag-overheat ang makina kahit sabihin na bago mag-roll. So yun po yung basic pointers na dapat yung maintindihan. Okay, so sige. Okay, so bubutasan na natin guys. Yan. Ikot-ikot. Yan o. So ganyan na yung pagbutas guys. Kuat bisa bos. Dalam. Good. Yan, dalawa na lang guys. Hop yan. Balik-balik yun. Okay, last. Yun. Okay. So ayan na. Ang gagawin na lang is papantayin na lang itong yung level lang Okay, so pantay. Okay guys, so tapos ko na pantayin yung kanyang yung bukol ng pinutasan natin. So ayan na siya guys. Tingnan niyo yung yung pantay-pantay na. So kailangan talaga pantay, hindi pwede yung bukol. So advice ko lang sa mga gustong gumaya, especially sa nagdi-DIY, mga bagong mekaniko. So kailangan nito bihasa kayo, kasi kung hindi kayo bihasa baka magkamali, masakit sa ulo. So kailangan alam na alam nyo paano siya gawin. Okay, so kailangan patulong kayo sa mas magaling pa para hindi kayo magkamali, kasi malaki yung gastos ng makina. Malaki yung gastos talaga pag once na magkamali. Okay, so ayan, kompleto na yung butas nya. So pwede natin ikabit. So tara. Okay, we are almost done guys. Ang gagawin naman natin is mag-undergo na tayo ng top overhaul. So let's go. Next step natin gagawin is maglalagay tayo ng gasket cement. So paglalagay ng gasket cement guys, pwede yung iba naglalagay nito, especially sa mga dagat, mga pangdagat na bangka, mga marine engine. Ang nilalagay nila grasa or oil. Para sa akin, much better talaga yung gasket cement, kasi nga tumidikit yung both surface ng engine block at saka yung head gasket. At yung head gasket to is cylinder head. So wala nang ibang titibay dito guys, basta ito ang ilalagay mo na pandikit yung kanyang cylinder head gasket, especially sa mga carbon type na head gasket. Ito yung pinakamainam, talagang iwas leak. So imbes na mag long last ng mga 2 years, ito kaya niya ng mga 5 years to 10 years, depende na sa paggamit ng may-ari kung ano itatagal niya, depende na sa mga mechanical error or human error. Pero itong gasket na ito guys, garantisado at proven tested ko talaga to. Okay? Pagkatapos mo naman na maglagay ng gasket cement sa engine block, sunod mo nang maglalagyan is yung head gasket. Okay? Kung saan mo ilalapat yan. So, kabilaan po yan ang lalagyan nyo. Ganun po siya ka simple. Kasi may iba naman hindi na nilalagyan, pero para sa akin as a mekaniko, so nilalagyan ko talaga yan guys, para sure ball talaga na walang sisihan. Kasi minsan pag nalagay na natin yan, napatakbo na natin, mag-iisip kayo ng mekaniko bakit nagkaroon ng bubbles o mga leak pa rin. So yun, mag-iisip ka, hindi ko nalagyan. So mas maganda, lagyan mo na, kailangan pulido ang trabaho para sure ball talaga. Okay? Okay, so ngayon ikakabit na natin yung head guys. Kaya diretso salpak na yan. Hindi na namin tinanggal yung camshaft dahil okay pa naman siya.
So nakaset up na yan, kakabit na lang. Okay. So hindi tayo maglalagay ng gasket cement dito. So maglalagay tayo ng gasket cement doon na mismo sa kanyang sa kanyang solid gasket na nakakabit na mismo sa may block. So tingnan natin guys. Okay, so kakabit na. Ayun. Okay, so meron siyang guide. Ayan o. Kabilaan niyang guide guys. Ayan po. Salpak. Sakto. Okay. Tangan pa niya. Abaw. Hindi na. Yun na lang. Kanin lang. Oh, pwede rin. Lagyan na lang din. Kanin lang lagyan sa diri sa higit Oo. na. Oh, pwede. Ito na lang. Nasa hindi na. Okay. So, ayan na guys. Pogi na. And then after nyo nga makakabit na yung head gasket, maglalagay naman kayo ng gasket cement. Same procedure nung ginawa natin sa block. So para maganda yung kapit ng head gasket at ng cylinder head. After nito guys, magkakabit na tayo ng cylinder head assembly. Ayan. Kayo magkabit kayo ng head, kailangan malinis itong surface ng metal, surface ng niya, head, para pantay talaga. Okay? Okay, so yan, sentro. Yan. Yun, sentro na. Salpak na. So, hindi na ito niluwagan. So, tinanggal na lang diretso, no? Okay. So hindi natin ito tinanggal guys, yung kanyang camshaft, para diretso na salpak. Okay na, so ang gagawin, maghihigpit na ng bolt, cylinder head bolt. Gig-reading. Pagkipakita ka na ko sa Pick. niya ang katong yung IC. Ang ko sa SCB pag kunin mo. Nakabalo na to siya nga. Okay na. So ang higpit niyan guys, same pa rin natin. Kailangan kamay no muna pag nasagad na. So lahat yan pantay-pantay kamay paghigpit. Pagkatapos ng kamay, saka mo gagamitan ng torque, and then saka mo na hihigpitan. So yun ang pinaka basic pointers para hindi siya maapektuhan yung kanyang yung level. Basic pointers pa yun kung maghihigpit kayo ng torque pounds. Especially may nagtanong din sa akin na ano ba daw ang tabang torque ng head bolt. So depende po yan, ang sagot niyan is depende po yan sa laki ng head bolt o yung ulo niya, especially sa kanyang kataas, yung specification na number ng mm. So ito siya sa cylinder to, kasi ito GC yung ulo nito guys. So ako bilang mekaniko, ang ginagawa ko nito, una kinakamay ko muna paghigpit. Pagkatapos pag medyo mahigpit na, saka ko na nilalagyan ng ginagamitan ng torque wrench. After that, saka ko ginagamitan ito mismo ng yung paghigpit talaga na may sukatan. Ayan siya. So unang birada mo niyan guys, 10 pounds, and then 20, 30, 60 until patas, hanggat kaya niya pang umikot. So ang ginagawa naman ng ibang mekaniko, yung mga banggit na mekaniko guys, pag walang mga torque wrench, depende sa bolt. Pag once na yung bolt medyo humigpit na parang kusang lumalaban, ibig sabihin sagad na yung, huwag mong pilitin. Okay? Kasi pag pinilit mo, yung mga tendency na mabali. Pag mabali, backjab na siya, mas nalala ko masakit ang ulo. Okay, so yun ang mga basic pointers guys. Silip mo na sa ating mga customer. So check mo natin guys sa ating mga customer. So bakit yung mga customer guys, ayan. Si Sir, may-ari ng Ford Focus. Sir, mamaya sir, try natin yung unit mo sir ha. Okay, so higpit tayo na rocker. Yun.
Okay. Kailang higpit? Perfect. 30. Okay, so 30 yan, oh. 12 pounds. Sunod, tune up. Ay, hindi. Timing. Tune up yung gini. Oh, tune up. Taon siguro ni. Mag-timing muna. Okay, sige. Ayan guys, yung technique kung paano higpit ng tawag yan, camshaft bolt. So kailangan naka-contra ka dyan sa may ano niya. Yun o, kita niyo yung mga birada guys. Yun. Tot lang eh, pre. Set up na siya. Ayan, medyo mahirap nga lang i-videohan yung timing guys. Kasi yung timing ng crankshaft, kailangan mo tanggalin yung takip. Nag-top over lang tayo, hindi na natin tatanggalin yung takip. Sisilipin na lang kung hanggat makaya silip. So ang basic pointers nito, kung magtatanggal kayo ng head para hindi na kayo magtanggal ng ng crankcase, so i-tap nyo muna TDC sa naka-timing muna bago nyo na baklasin. Tapos talian nyo na lang yung mga marking. Ito mag-mark ka na kagad. Tapos ito talian mo na lang bago mo baklasin, para hindi ka na mag dun sa ilalim, mag-mark sa timing, kasi mahirap timing dun. Kita mo naman yung sentro naman yan o. Kita niyo yung medyo malabo. Ayan. Yung kanyang kilak. Kita mo yung kilak. Ayan o. Yan. Top na talaga yan. Sabi sabihin, sentro na siya. Ayan o. Sentro siya guys. Kita mo diba? Kilak. Okay. Okay, fire. Okay, so naikot na guys yung timing. So silipin lang natin yung kanyang timing chain system o mechanism. So ayan, madumi talaga yung niya. Dapat to ino-overhaul na to sa marumi, kailangan malinisan siya. So okay na yan guys. So tune up na rin mamayang konti, kakapit natin yung takip, diretso na yan. Sige. So ito, pag wag tune up kayo, hindi na kayo mahihirapan kasi meron na siyang marking. Ayan o, 3, ayan, 4, tapos 2, and then sa ilalim yan yung 1. So pag 1, 1, 3, 4, 2, tama, 1, 3, 4, 2 firing order. So hindi na kayo mahirapan pag magano kayo tune up. Okay, so yun yung mga basic pointers. So ayan guys, ang gagawin natin, i-tune up natin. So ang intake side nito, basic pointers pa rin sa mga baguhan, saka sa mga mahilig mag DIY. So ano to siya guys, yung intake side niya, yung kanyang clearance, valve clearance is number 6 o 6mm. Tapos yung kanyang exhaust naman is 8. So para hindi kayo malito, size 8. Okay, so lagi nyo tandaan yan. May iba nito 4 lang yung spark plug. Ito kasi 8 spark plug, bali 16 valve. May iba nito. Ito naman to siya, 8 barbula. So may iba kasi ito 16 valve mas maganda rin yun, yung mga surplus talaga. Okay, so sige, yan ang niya. At least nakuha nyo na yung basic pointers. Ayan, so tikiran yan, kailangan wala talagang play, may clearance, talagang sasabitan talaga. Halimbawa nagtira kayo ng 6, pag sinalpakan mo ng 8, dapat yung 8 hindi makapasok. Okay, so yun ang technique naman sa pag-sistema ng guys, kanyang clearance. Sige, at least makuha nyo lang yung punto by punto. So okay, so lahat na yan. Pagkatapos nyan, yung timing, naka-timing na kasi na agad yun. So sisilipin na natin, hindi natin kung makayang masilip natin. Sige, so ikakabit na natin yung exhaust manifold, tapos yung kanyang intake manifold. Tinakpan na namin kasi para hindi mahulugan ng mga pyesa. Tapos sa mga konti, kakabit-kabit na natin, pati yung mga electrical wiring niya, radiator system, setup na. Okay, so wag tayo pag natapos na. Okay, so na-assemble na namin guys. Medyo nakabit na yung 90%. Sorry, almost 95% nakabit na natin yung lahat ng sistema. So ginabi na tayo guys. Ayan, so bukas natin papanda rin, oil na lang ang kulang.
Tapos tingnan natin kung kumusta yung tira natin, top overhaul. Okay? So sige. So hindi mawawala yung treatment para pag pinaandar natin suwabing-suwabe. Picture mo, guys. Kailangan meron na pero hado engine treatment turbo talaga. Tapos mag-overhaul or mag-top overhaul, lalagyan mo talaga ng ganito. Okay? Para kita nyo may mga parang mga bilog-bilog. So yan yung treatment, guys. Okay, so lalagyan natin ng oil. So Petron Blaze Racing. Para muna yung treatment, guys, para siya yung mapailalim. Pag uminit yon, ang mangyayari niyan, matutunaw na yun, magdi-dissolve doon into atoms. Pagkatapos niyan, kakalat na yan doon sa loob. Okay? So check muna natin yung oil level, guys. Kulang pa? Sige, fire. So pag maglalagay ka ng oil, kahit anong klaseng brand, guys, basta para sa akin yung fully synthetic, even multi-grade, basta fully synthetic. So depende rin sa kagustuhan ng may-ari. Pero para sa atin, mas maganda yung mga multi-grade na fully synthetic. Okay? Pag mga luma na, mas maganda yung fully synthetic na multi-grade. Yun po yung ma-advise ko sa inyo. So ayan na, guys, nakabit na namin. Tapos pinaandar na rin namin. Mamaya takpan. So bleeding kami. Ayan, ma-andar na siya. Kita nyo yung andar. Tahimik. So wala kang marinig na knocking. So sino nagbirada? Ang ating team, Brad Ping, tsaka si Brad Ramil. Wala si Brad Payat. Okay, so yun lang, guys. So maraming salamat. Please shout out and subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Okay. Alright. You'll be alright.